So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam nyo ba guys, sa loob po ng SMNI ay meron po palang kakilakilabot na kababalaghan. Yan po ang ikinanta at isiniwalat sa mga di umano'y inabuso ni Pastor Apollo Musiki Buloy dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros, which is yung Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality. Dalawa po ang mga nagiging trabaho ng mga maliliit na tao doon sa SMNI. Researcher po sila sa umaga and then namamalimos po sila sa gabi. Ganun po sila itrato nito ni Pastor Apollo Musiki Buloy, di umano. Ganun po sila itrato. Bukod sa underpaid sila kasi nakadepende din po yung mood ni Kibuloy kung bibigyan sila ng weekly allowance. Minsan 200, minsan 300, nakadepende po. Pag wala po sa mood si Pastor Apollo Musiki Buloy, abay hindi po nagbibigay. Napaka-underpaid po guys. Tapos wala din po silang mga SS, PhilHealth, wala po silang government beneficiaries. At yung pinakamalala pa po dito guys, 'di ba researcher po sila sa umaga tapos namamali mo sa gabi. 'Di ba pagod na yung tao? Sa umaga kaka-research doon sa loob ng sa trabaho nila sa SMNI. Ang nakakasakit ng kalooban dito guys, pag hindi po nila nakuha yung quota nila sa kakapalimos sa gabi, ang ginagawa po sa kanila guys, sinasampal. Grabe, ito guys yung video, panood natin sa inyo. Nakakalungkot. Kaya hindi ata guys umattend itong si Pastor Apollo Musiki Buloy. Rene, balik ako sa iyo. Rene, balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 6 a.m. to 4 p.m. po. After, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng PropCom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Grabe. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa SMNI po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa SMNI. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood ni Kibuloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya kung mood niya at depende yung halaga sa mood niya. Once a week po Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganon sa SMNI. So, malamang, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang PhilHealth, walang pag-ibig. Wala din po. Pumirma ka ba
bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. See? Wala. Grabe. And hindi ako guys sure ha, pero alam nyo, I think, kasi di ba sabi nila, yan yung narinig ko, share ko lang sa inyo, na itong SMNI po ay nakakatanggap po, ay hindi, ang SMNI po, nalulugi. 'Di ba? Tapos ako po ay nagtaka na nalulugi na pala ang SMNI pero may pinapasweldo po sila katulad ni Jason Saya, no? Na 1 million per month. Tapos dito kay Eric at kay Lorraine Badoy, 100 per month. So, you know, kung yan, isa sa mga taong nagsalita, hindi natin alam kung gaano sila karami. And I think, syempre, di ba, pinupush sila na makuha yung quota. So, para sa akin, kung madami sila na pinapagtrabaho sa SMNI, tapos namamalimos pa sa gabi, iba din yung full-time na namamalimos, humingi ng solicit, kayang-kaya nila guys magpasweldo ng ganyan kalaki, ng 1M per month, kahit luging-lugi ng SMNI. Diba? Oh my goodness! Ang masakit lang kasi sa akin dito guys, okay, sige, nandun na tayo sa part na nagtatrabaho sila sa sa newsroom, sa SMNI. Sige, sabihin na natin na namamalimos sila. Ang masakit kasi dito guys, dalawa yung kanilang trabaho, underpaid sila. Bukod sa underpaid, pag hindi po nila nakukuha yung quota, yung goal, sinasampal sila. Ganyan ba magtrato ang kaisa-isang appointed son of God? Di umano. Ganyan ba ang pagmamahal mo sa kapwa mo? Sa kaisa-isang appointed son of God? Grabe guys, hindi ito pagpapakatao. Human rights violation to. Iba-iba man ang kanilang mga reklamo, pero isa lang yung kanilang sinisigaw, yung hustisya. Tapos tingnan mo pong si Robin, no? Pag ganun-ganun lang, halos hindi makatingin sa pagmumuka ng ng biktima. Tunga-tunga nga lang. Jutang ginina. Ano yung umattend na si Robin pero nonsense. Para lang siyang gumanon lang. Nakikinig lang doon. Kasi nga, you know, alay. Siya ni ni di umano, pastor. Kaya hindi maka-second demotion, hindi alam yung feelings. Diba? Nakakaloka. Kayo guys, kaya nyo yung ganito? Sila nakapagtiis, ha? Grabe. Natiis pa nila. Diyos ko Lord. Anyway, as of the moment guys, ginaganap pa po ang, ang hearing dito sa SMNI. Ang hearing dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros. So, manood po kayo or kung tapos naman po, kung hindi pa po kayo nakakapanood, panoodin nyo po ulit. Live po sila ngayon para makita nyo yung buong video, makita nyo yung buong mga taong nagsisiwalat, 'di ba? Dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Kaya pala hindi umattend itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.